We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that
God first morning po mga kapatid. God first morning. God first morning. Morning po. First morning. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Bagaman wala pa yung ating host, si Pastor Jerome Esquero. Tingnan nga natin kung nandito na. Esquero. Wala pa. Sa bagay, kahit wala pa, ay magpapatuloy tayo mga kapatid. Tayo ay nasa... Teka lang ha. Anong nangyayari? Sandali lang. Ayan. Okay po mga kapatid. Ang ating araw ngayon ay June 1. Ayan ako, napakabilis. June 1 na naman pala, no? At tayo muli magpapasimula sa umaga na ito ng ating devotional. Habang wala pa si Pastor Jerome, ay ako muna magpapatuloy. Ang ating Bible reading ay si Brother Donnie Lustre. At andito na siya, nakita ko. Ang ating mga reflectors, Pastor Nelvin, Pastor Seth Magas, at sa ating Jesus Win, si Brother Jonathan Paz. Ang ating speaker sa COS ay si Pastor Jimwell Montojo. Yan ang pagkakasunod-sunod ng mga programa. At bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay muli kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli mo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. At nagkit sa lahat, ang patuloy na pag-invite mo sa amin na muling kumunik sa inyo sa umaga na ito, makinig at magbasa ng iyong mga salita, matuto at higit sa lahat magbahagi din naman sa iba. Sa mga programa namin gagawin sa umaga na ito, Bible reading, Jesus Wins, Councils on Stewardship, ang presensya ng Holy Spirit ang aming pinapanalangin manguna sa amin. Lalo na higit sa amin na mga makikinig, na makapokus kami sa pakikinig, makakatutunan namin ito at maisabuhay din naman at maibahagi sa iba. Muli, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin sa bawat umaga. Ikaw ang tunay na pag-ibig o dakilang Diyos. In Jesus' name, pray. Amen. Okay po. Para sa pagpapatuloy ay ibigay natin ng Bible reading kay Brother Donnie Lustre. Okay. God first morning po. Okay, Pastor. Brother Donnie, i-share ko yung screen kung pero andito na si sandali muna pala Brother Don, andito na si Pastor Jerome. Pastor Jerome, ipapabasahin na natin si Brother Tony at pagkatapos babalik ko na sa iyo ang pag-hosal po. Sige po, Brother Tony, go ahead po. Nadidinig po ba ako? Yes po, loud and clear po, Brother Tony. Ezra, Kabanatang 8. Chapter 8, yes po. Ito ang mga puno ng mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. At ito ang talaan ng angkan ng mga naglakbay na kasama ko mula sa Babylonia sa panahon ng paghahari ni Haring Artaxerxes. Sa mga anak ni Pinehas, si Gershon; sa mga anak ni Itamar, si Daniel; sa mga anak ni David, si Hatus; sa mga anak ni Shecanias; sa mga anak ni Paros, si Zacarias. Nakasama niyang itinala ang 150 lalaki. Sa mga anak ni Pahat Moab, si Eliohonai na anak ni Zerayas at kasama niya ay 200 lalaki. Sa mga anak ni Shecanias, ang anak ni Jaziel at kasama niya ay 300 lalaki. Sa mga anak ni Adin, si Ebed na anak ni Jonathan at kasama niya ay 50 lalaki. Sa mga anak ni Elam, si Jehasias na anak ni Atalia at kasama niya ay 70 lalaki. Sa mga anak ni Shephatias,
si Zebedias na anak ni Mikael at kasama niya ay 80 lalaki. Sa mga anak ni Joab, si Obadias na anak ni Heliel at kasama niya ay 218 lalaki. Sa mga anak ni Shelomit, ang anak ni Josifias at kasama niya ay 160 lalaki. Sa mga anak ni Bebay, si Zagarias na anak ni Bebay at kasama niya ay 28 lalaki. Sa mga anak ni Asgad, si Johanan na anak ni Akatan at kasama niya ay 110 lalaki. Sa mga anak ni Adonikam, na mga huling dumating, ito ang kanilang mga pangalan: Eliphelet, Jeiel, Shemaya, at kasama niya ay 60 lalaki. Sa mga anak ni Bigvai, sina Utay at Zakur, at kasama niya 70 lalaki. Tinipon ko sila sa ilog na umaagos patungo sa Ahava, at doon nagkampo kami sa loob ng 3 araw. Habang aking sinisiyasat ang taong bayan at ang mga pari, wala akong natagpuan doon ng mga anak ni Levi. Nang magkagayoy, pinasundo ko sina Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias at si Mesulam sa mga pangunahing lalaki, at sina Joyarib at Elnatan ng mga tagapagturo. At sinugo ko sila kay Ido na pangunahing lalaki sa lugar ng Kasipia. Sinabi ko sa kanila na kanilang sabihin kay Ido at sa kanyang mga kapatid na mga lingkod sa templo sa lugar ng Kasipia na sila'y magpadala sa amin ng tagapaglingkod sa bahay ng aming Diyos. At sa pamagitan ng mabuting kamay ng aming Diyos na sumasa amin, sila ay nagdala sa amin ng isang lalaking may karunungan mula sa anak ni Mali na anak ni Levi na anak ni Israel, si Sheribeas, kasama ang kanyang mga anak na lalaki at mga kapatid na 18. Kasama rin si Hasabias at pati si Jesayas mula sa anak ni Merari, kasama ang kanyang mga kapatid at kanyang mga anak na lalaki na 20. Bukod sa 220 mga lingkod sa templo na ibinukod ni David at ang kanyang mga pinuno upang tumulong sa mga Levita, silang lahat ay binanggit ayon sa pangalan. Pagkatapos ay nagpahayag ako roon ng ayuno sa ilog ng Ahava upang kami magpakumbaba sa harapan ng aming Diyos upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan para sa aming sarili at sa aming mga anak at sa lahat ng aming mga pag-aari. Ako'y nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat sa mga kawal, sa mga ngabayo upang ingatan kami laban sa mga kaaway sa aming daraanan. Yamang aming sinabi sa hari, ang kamay ng aming Diyos ay para sa kabutihan ng lahat na umahanap sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Kanyang poot ay laban sa lahat ng tumatalikod sa Kanya. Kaya't kami nag-ayuno at nagsumamo sa aming Diyos dahil dito. At siya'y aking nakinig sa aming pakiusap. Nang binukod ko ang 12 sa mga pangunahing pare, sina Sheribeas,
Hasarias, gayon din ang kanilang mga kamag-anak. At tinimbang ko sa kanila ang pilak, ginto, at mga gamitan, ang handog para sa bahay ng aming Diyos, na inihandog ng hari, ang kanyang mga tagapayo, mga pinuno, at buong Israel na nakaharap doon. Aking tinimbang sa kanilang kamay ang 650 talentong pilak, ang mga sisidlang pilak na may talagang 100 talento at 100 talentong ginto. 20 mangkok na ginto na may halagang 1,000 dariko at 2 sisidlan ng pinong makinang na tanso na kasing halaga ng ginto. At sinabi ko sa kanila, kayo ay banal sa Panginoon. Ang mga kagamitan ay banal at ang mga pilak ginto ay kusang loob na handog sa Panginoon. Ang Diyos ng inyong mga ninuno. Bantayan nyo at ingatan ang mga ito hanggang sa inyong matimbang sa harapan ng mga punong pari, ng mga libita, at ng mga puno ng sambayan ng Israel sa Jerusalem, sa loob ng mga silid ng bahay ng Panginoon. Sa gayoy, tinanggap ng mga pari, ng mga libita, ang timbang ng pilak, ginto at ng mga gagamitan upang dalhin sa Jerusalem, sa bahay ng aming Diyos. Pagkatapos ay umalis kami sa ilog ng Ahaba upang 12 araw ng unang buwan upang pumunta sa Jerusalem. Ang kamay ng aming Diyos ay kasama namin. Ang kanyang iniligtas kami sa kamay ng kaaway at sa mga pantambang sa daan. Dumating kami sa Jerusalem at namalagi roon sa loob ng 3 araw. Sa ika-4 na araw, sa loob ng bahay ng aming Diyos, pilak, ginto, at ang mga gamitan ay tinimbang sa kamay ng paring si Meremot na anak ni Urias at kasama niya si Elizar na anak ni Tihenas. At kasama nila ang mga libitang si Jozabad na anak ni Jesua at si Noadias na anak na Binui. Ang kabuuan ay binilang at tinimbang at ang timbang ay lahat ay tinala. Nang panahong iyon, ang mga dumating mula sa pagkabiyag, ang mga bumalik na pinatapon ay nag-aalay ng handog na sinusunog sa Diyos ng Israel. 12 toro para sa buong Israel, 76 na lalaking tupa, 77 kordero, at 12 kambing na lalaki bilang handog pang kasalanan. Lahat ng ito ay handog na sinusunog sa Panginoon. Binigay rin nila ang mga bili ng hari sa mga tagapanghamaghala ng hari, sa mga gobernador, lalawigan, sa kabilang ilog, at sa kanilang tinulungan ang taong bayan at ang bahay ng Diyos. Pinagpala na ng Diyos ang ating mga talatang binasa. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Donnie Lustre, sa napakagandang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito, makikita po natin na talagang tunay nga na marami sa atin ay naglalakbay, no, mga kapatid. So, ang ilan sa atin maaari, for example, like family, yung work natin, yung ating study, like ministry. Katulad po nung nabasa po dito sa ating pong chapter 8 ng Ezra, hindi natin alam yung mga mangyayari po sa ating pong future. Kaya po pinapakita dito sa ating pong paglalakbay sa Ezra 8 na hindi natin kailangan lahat daw malaman, no?
yung mga mangyayari sa hinaharap. Ang kailangan lamang natin ay alam natin kung sino yung kasama natin. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga sa Ezra chapter 8 verse 22, no, ang kamay ng aming Diyos ay sumasa amin sa ikabubuti ng lahat nilang nagsisihanap sa Kanya. Maraming salamat po, Brother Don Ilustre, sa inyo pong napakagandang mensahe ng ating Panginoong Diyos na inyo pong binasa sa Ezra chapter 8. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pong reflection ng ating pong dalawang pastor na si Pastor Nelven Alabanza at susundan po yan ni Pastor Seth Magas. Andiyan po ba si Pastor Nelven Alabanza? Hello, Pastor Jerome. Hello, Pastor. Nakita niyo po, narinig niyo po ako? Loud and clear, Pastor Nelvin. Go ahead po. Okay, salamat po. Opo. So dito sa Ezra chapter 8 ay tinipon ni Ezra ang mga tao sa Babylonia, yung mga Israelites na pihag. Dahil nga si Artaxerxes ay meron ng decree na sila ay bumalik sa Jerusalem. So tinipon ni Ezra at ayon dito sa story, sa tala, ay maraming mga tao, no? Iba-iba yung mga binanggit na mga pangalan na basa natin, ang talagang gustong sumama papuntang Jerusalem. At sang-ayon po sa tala, sila po ay naglakbay na walang guard, kundi pagtitiwala sa Panginoon na sila ay hindi tatambangan at sila ay maayos na makakarating sa Jerusalem. Meron lang nakitang problema rito pagdating sa verse 15. Ang sabi po dito sa verse 15, meron problema man nakita si Ezra. Ano kaya yun? Sabi niya dito sa huling bahagi ng verse 15, and the priest and found there none of the sons of Levi. So nakita niya dito na walang walang angkan ni Levi. Walang Levita sa grupo niya. Kasi tinipon niya lahat eh. Naglalakbay na sila. Nako, wala palang Levita. Ano ba ang gawain ng mga Levita? Sila yung mga naglilingkod sa templo. Ito yung mga pari eh. Di ba? Mga pari ito sa sanctuary. So hindi kompleto ang gawain ng Panginoon kapag walang angkan na ito. Kasi ito talaga yung mga tinalaga ng ating Panginoon na maglilingkod sa sanctuary. So ano ang ginawa ni Ezra ay gumawa siya ng paraan, no? Nang una, nag-ayuno sila ayon sa may verse 21. Nag-ayuno sila, nanalangin sila sa Panginoon na sila ay gabayan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 21, then I proclaim and fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of Him a right way for us and for our little ones and for all our substance. Sabi sa verse 22, for I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way, because we had spoken unto the king, saying, the hand of our God is upon all of them, for good that seek Him, but His wrath is against all of them that forsake Him. So yun ang mahirap dito kasi wala nga silang guard, hindi sila kayang talunin ng mga kalaban dahil kasama nila ang Panginoon sa paglalakbay. Ngunit merong kulang sa hanay nila, yung maglilingkod sa Panginoong Diyos. So yung nakita ko ditong lesson, mga kapatid. So bilang isang leader, tayo, mga leader tayo sa church, kapag mayroong kulang sa gawain ng Panginoon, huwag tayong magreklamo sa may kulang. Huwag tayong manisi bakit may kulang. Bakit kulang ito? Gumawa tayo ng paraan para mapunan yung gawain ng ating Panginoong Diyos. No? Punan natin. Katulad ng ginawa ni Ezra, naganap siya ng paraan para makasama yung mga Levita. So sa ayon sa tala, ay meron siyang, sa ginawa niya, ay meron silang nakasama rin na Levita pabalik sa
Jerusalem. Kasi napakahalaga yun, yung maglilingkod sa Panginoong Diyos. Tapos yung naging reflection ko din dito mga kapatid sa chapter 8, marami ang gustong pumunta ng Jerusalem, pero kakaunti yung nagtatalaga na maglingkod sa Panginoong Diyos. Wala mga tagapaglingkod sa sanctuary. So ganoon din sa panahon natin, ano? Marami ang gustong pumunta ng langit, pero kakaunti ang gustong gumawa sa gawain ng Panginoon. Maraming gustong maligtas, maraming gustong sumama sa Panginoon, pero kakaunti ang committed sa misyon ng ating Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa church. So, ang gagawin natin mga kapatid, kapag ka napapansin natin kulang yung mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon, wag nating pagalitan, wag tayong magreklamo katulad ni Ezra. Gawa tayo ng paraan. Ayun nga, mag-disciple tayo para dumami pa yung maglilingkod sa Panginoon. Kasi ganyan sa ating panahon, katulad din sa panahon ni Ezra, laging may kulang. At yung nagiging kulang, yung manpower para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At yun ay napakahalaga mga kapatid. So, dapat nang nangyari dito sa panahon ni Ezra, bago pa sila maglakbay, ay tinignan niya muna isa-isa kung talagang meron libita bago sila tumakbo. Pero naglakad na sila agad. Ganun pa man, nagawa naman ng paraan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So ganyan talaga, kapag tayo gagawa ng program, akala natin finish na, okay na lahat. Pero mamaya, may mapapansin natin, meron palang kulang at kailangan nating gawa ng paraan. At di tayo pababayaan ng Panginoon basta tayo ay nagtitiwala sa Kanya at patuloy na maglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. So God first morning po, and good morning po sa bawat isa. Pastor Jerome? Amen. Pastor, nakamute ka. Tayo mga kapatid, no? Katulad po ni Ezra, at ang talagang hinahanap muna niya ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Pastor Nelvin. At susunod po ay si Pastor Seth Magas. Nandyan po ba si Pastor Seth Magas? Okay, God first morning, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magdadagdag lang po ako ng doon sa sinabi ni Pastor Nelvin. No? Alam nyo kung ating pong titignan yung chapter na ito, napagtanto po ni Ezra na kahit kumpleto ang organisasyon ng kanyang kaharian, may kulang pa rin. Kung wala ang mga taong tunay na nakatalaga sa spiritual na mission, yun ang kulang sa kanila mga kapatid. Alam nyo kung ating po titinan ito sa malalim na aral para sa panahon natin ngayon. Ang pinakamalaking krisis ng bayan ng Diyos ay hindi po kakulangan ng pera. Hindi kakulangan ng teknolohiya, gusali o programa. Kung nyo po titinan ang chapter na ito, ang kakulangan dito mga kapatid ay ang mga taong ganap na nakatalaga sa ating Diyos. Maraming pamilya ang mayroong bahay ngunit kulang sa panalangin. Maraming iglesia ang maraming aktibidad, maraming ministry, maraming gawain, ngunit kulang sa kabanalan. Maraming mga leader ng ating church, ng ating denomination, o maraming mga pastor, team, mga kapatid, may kakayahan, ngunit kulang sa presensya ng Diyos. Kaya nga kung niyo po titingnan, ang mapapansin ay hindi itinuloy ni Ezra ang paglalakbay hanggat hindi natutugunan ang kakulangan ito. Sa madaling salita o sa madaling sabi mga kapatid, mas madaga kay Ezra ang presensya ng mga lingkod ng Diyos kaysa bilis ng pag-usad ng gawain. Mga kapatid, sa panahon ng sistematikong teolohiya, ipinapakita po nito ng chapter 8 na ito na ang tagumpay ng misyon ay hindi nakasalalay sa istruktura, kundi sa presensya ng Diyos, mga kapatid, na gumawa sa pamamagitan ng mga taong ganap na nakatalaga sa Kanya. Ang salitang Griego sa Bagong Tipan, mga kapatid, ay katumbas ng ganitong paglilingkod, yung tinatawag na
liturgos. Isang lingkod na ang buhay mismo ay handog sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kung niyo pong titingnan, ang mensahe po ng chapter 8 ng Isra para sa atin ngayon ay ito mga kapatid. Huwag mong itanong lamang na ano yung kulang sa gawain. Mas madagang itanong, may mga taong ganap bang nakatalaga sa Diyos? Sapagkat kapag ang Diyos ay may taong handang magpagamit sa mga kakulangan ng mundo, ay magiging pagkakataon para sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, minsan, ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan, ang siyang pinakamalagang nakikita ng Diyos. Kaya nga tanda natin mga kapatid, at gaya ni Isra, ang tunay na leader ay hindi lamang marunong magbilang ng tao. Tanda natin, marunong siyang makita kung sino ang tunay na nakatalaga sa Panginoon. Yun lang po mga kapatid, God first morning sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Seth Magas, sa inyo pong naging reflection. Talagang napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Na tayo po ay tunay nga na patuloy na natututo sa kanyang mga salita. So, medyo bago lang po sa akin dito yung MS. Okay, so sabi po ni Brother Taluzan sa kanya pong reflection na talagang sinasabi niya dito, ano po, na kahit mapanganib yung kanilang paglalakbay, hindi sila humingi ng proteksyon sa hari dahil naniniwala sila na iingatan sila ng Panginoon. No, ipinapakita din dito, mahalaga ang magtiwala sa Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. So habang binabasa daw po ni Brother Talusan ang chapter 8 ng Ezra, napaisip ako kung gaano kalakas ang pananampalataya ni Ezra. So, minsan kasi may mga problema ako, minsan inuuna ko ang pag-aalala kaysa pagtitiwala sa Diyos. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa akin na hindi ako dapat matakot dahil may Diyos na gumagabay at nagpo-protect. Yes, tama po, Brother Sunny. So, na-realize ko rin na mahalaga ang pagiging responsable sa mga tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, bilang tugon sa Ezra chapter 8, nais kong mas malalim ang aking pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok. Gagawin kong mas regular ang aking panalangin at paghingi ng gabay sa Kanya bago gumawa ng desisyon at tulungan ako ng Diyos na mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos tulad ni Ezra. Yeah, maraming salamat po, Brother Sunny Taluzan, sa inyo pong reflection. Sabi naman po ni Brother Jonathan Maglonso, sinasabi dito na dapat unahin muna ang Diyos bago magsagawa ng desisyon sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. No? So, ipinapaalala daw po ito sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya na may kalakip na gawa. Huwag nating unahin na hanapin ang seguridad na masusumpungan sa sanlibutan o proteksyon ng tao. Maraming salamat po, Brother Jonathan Maglonso. Maraming salamat po sa inyo pong mga naging reflection. So, meron pa po ba mga kapatid na sa ating po mga kasama ngayon na magbibigay po ng reflection patungkol po sa chapter 8 ng Book of Ezra? Pastor? Meron? Pastor? Sige po, Pastor? Brother Danny. Opo, ako lang relate lang po ako dito lang. Speaking from bilang isang negosyante. Ang ganda po nung nakita ko dito na sa anumang mga endeavor, ito po ay tinuturuan ako kung ano man ang aking ginagawa sa aking negosyo. At sa ibang endeavor, hindi lang po
sa gawain ng Diyos. Hindi maging sa negosyo at kung ano-ano pa ho. Dapat po talaga may kasama pong lingkod ng Diyos. May kasama pong nagtatalaga na maaaring magpayo, maaaring tumulong, magpaalala. Dahil minsan, kadalasan po, ang mga negosyante ay talagang puro pera ang inatupag, puro pagpapalago. So dito po pinapakita sa akin na kailangan meron mong kasama sa endeavor na either isa o ilang mga lingkod ng Diyos. Yun po ang gusto kong i-share. Happy God first morning po. Nakamute ka, Pastor Jerome. Pastor Jerome, nakamute ka po. Maraming salamat po sa mga nag-action sa ating nais. Hello po, Pastor Jerome. Hindi namin marinig yung boses. Bakit kaya? Pero Hindi po okay na po ba? Meron na. Ayan, salamat po, brother. So, meron pa po bang nais mag-reflection, mga kapatid? Pastor Jerome, Ah. morning po. Brother Romel Samiliano. Sige po, nibigay ko po sa inyong pagkakataon. Kunting lang to. Actually, ito po ay hamon na lang sa atin. Ilang mga lingkod ng Panginoon. Makita natin po na ang buhay ni Israel isang hamon sa ating lahat na sundin ang Diyos na ang buong puso, mahalin ang kapwa at magtiwala sa kanyang plano para sa ating buhay. Sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, naway maging inspirasyon natin ang buhay ni Isra upang naway manatili tayo na matatag sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ng may katapatan at pagmamahal. Nawa maging mga Ezra tayo sa pagmamahal. At sabi pa, tayo dapat ay magdadala ng liwanag at pag-asa sa mundo sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Yan lamang po, Brother Pastor Jerome, mga may dagdag sa umagang ito. Happy God first morning. Maraming salamat po, Brother Romel Samiliano. Happy God first morning din po sa inyo. So, okay. So, kung meron pa po ba tayong mga kasama na nais po magbigay ng reflection sa ating pong nabasa? Ayan. So, kung wala na po, mga kapatid, ay purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating pong nabasang kanyang mga salita sa book ng Ezra chapter 8. Maraming salamat din po kay Pastor Nelvin and Pastor Seth Magas sa inyo pong panguna sa ating pong reflection. Gayon din po sa nagbasa po ng ating pong Bible reading na walang iba kundi si Brother Donnie Lustre. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer. Brother Donnie Lustre, bago po tayo dumako sa ating pong SDA Church history. Brother Donnie? Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, papuri-puri po talaga kayo. Hindi lang po dahil kami inyong pinatulog at binigyan ng panibagong lakas at ginising na rin, kundi kami ay inyong pinaalalahanan niyo, Panginoon. Pinaalalahanan niyo po kami na lubos kami magtiwala sa inyo. Huwag kaming mag-focus sa worry namin, sa mga challenges, kundi sa solusyon ng aming mga challenges, sa ikapapanatag ng aming mga kalooban. Walang iba kundi ang pagtitiwala sa inyo ng lubos-lubusan.
Salamat din, Panginoon, sa paalala ninyo na napakahalaga na pangunahin na ang isa sa lang-alang namin ay kayo, ang mga bagay na patungkol sa inyo. Na kayo ang sentro, ang aming relasyon sa inyo ang sentro sa lahat ng aming mga gagawin. Salamat din po sa paalala na anuman ang aming mga endeavor, whether in our profession, in our businesses, o kahit na ang aming mga kapatid na mga nasa bahay lang. Salamat sa paalala, Panginoon, na kinakailangan may mga kasama kami, may mga kaibigan kami, may mga disciple makers kami, Panginoon. Mga lingkod po ninyo na siyang nagpapaalala sa amin, na siyang tumutulong sa amin upang lalong ma-inlove sa inyo. Na siya na kapag minsan ay kami ay nawawala ng direksyon. Marahil ay napopokus sa ibang mga bagay, sa tagumpay, sa pagpapala. Nakakalimutan namin ng yung nagbigay ng pagpapala at tagumpay, kundi kayo. At itong mga taong ito, Panginoon, may inyong mga lingkod, mga disciple makers, sila ang naggigiya sa amin pabalik sa inyo. Sila ang nagpapayo. Sila ang nagbibigay ng lakas ng loob. Salamat ng marami, Panginoon, sa kanila at sa mga paalala po ninyo. Pinupurihan po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagkangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong reading ng Jesus Wins na pangungunahan po ni Brother Jonathan Paz. Nandiyan po ba si Brother Jonathan Paz? Andito Pwede niyo na pong i-open. Ang inyo po. Okay po. Ibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon. Happy God's first morning po sa lahat po ang mga anak ng Diyos. At tayo po ay ating morning devotional. ang pamagat po ng ating pag-aaral po ay ang kanyang pamamatnubay po. Ang sabi po sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Halos buong buhay ko ay natatakot akong lumipad. Kaya kailangan kong uminom ng gamot para makasakay. Nang mabasa ko ang Juan 14:27, naalala kong nilagyan ko ito ng highlights at dinala ang Biblia sa eroplano. Inuulit ko ang talata tuwing may turbulence. Humihingi ng kapayapaan mula sa Diyos nang madalas akong sumakay sa eroplano dahil sa tawag sa akin, kailangan kong harapin ang takot ko sa Diyos. Ngayon, madalas na akong natutulog habang paalis ang eroplano. Nag-alala din ang mga alagad dahil nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-iwan sa kanila. Sa Juan 14, pinakalma ni Jesus ang kanilang mga pag-alalang nag-aalalang puso. Huwag mabaggabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin sa talatang 1. Hindi magiging mga ulila ang kanyang mga alagad. Ang mga aliw, ang banal na espiritu ay makakasama nila. Juan 14:16-26. Dito gumawa si Jesus ng pinakakamanghamanghang pahayag. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang ating kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Sa talatang 27. Ang salitang kapayapaan ay inuulit ng 2 beses. Ito ay ekspresyon ng mga Hudyo, shalom, sa karaniwang ginagamit sa pagbati at pamamaalam. Ngunit sinasamahan ito ni Jesus
ng paghalip na positive, possessive. Iniwan ni Jesus ang kanyang kapayapaan sa kanila. Ito ay kanyang espesyal na regalo, isang alaala na mananatili sa kanila ng permanente. Ang kanyang kapayapaan ay mas dakila kaysa kapayapaang inaalok ng sanlibutan. Dahil ang pinagmulan ng kanyang kapayapaan ay si Jesus mismo. Kung ikaw ay katulad ko, alam mo na tuwing umaga, maraming mga kaisipan ang nakikipag-agawan para sa atensyon. Madaling mawala ang ating panloob na kapayapaan dahil sa pag-ikot ng mga gulong ng ating isipan. Nasasayang ang enerhiya sa pagsisikap na kontrolin ang mga bagay na wala sa ating kontrol. Inaalok sa atin ng Diyos ang kanyang kapayapaan na mas dakila kaysa ating sariling pangunawa sa anumang sitwasyon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 4:6 hanggang 7. Nagbadya si Jesus ng mataas na halaga para dito sapagkat ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Isaias 53:5. Dito po ay pinakikita sa ating babasahin na ang ating manunulat dito ay kumbaga sa meron siyang problema sa kanyang pagsakay sa eroplano. Ang nakita ko po rito ay natatakot siya. May takot siya. Ang nakita ko rito ay yung kanyang pagdadala ng Biblia. Itinatabi niya yung Biblia niya pagka nandun siya sa eroplano. At ang kanyang ginagawa ay yung panalangin. Kaya sa ating pong paglalakbay, napakabuti rin na tayo magdala ng Biblia. At kahit sa sasakyan. At bago tayo umalis, ay mananalangin tayo. Ganon din sa lahat ng bagay. Kahit hindi tayo natatakot, napakahalaga na mayroon tayong sandata. At nandyan yung nagpapalakas sa atin. Dito po, binabanggit din dito na napakahirap din sa isang pamilya. Yung bang meron kang anak, pupunta sa Amerika o sa ibang bansa o kaya ngayon lang kayo magkakahiwalay, nalulungkot ka at biglang mawawala na ang mahal mo sa buhay o mayroon bang paghihiwalay. At marami rin, ang bawat isa'y nakakaranas nito mga kapatid. Kung ang isang tao na naakay natin sa Panginoon at nakita natin na tinanggap niya si Kristo, naniniwala tayo na siya'y matutulog. Pero ang mahalaga sa ikalawang pagparito, kung tayo man ay sa kanyang nakita natin na yung kanyang pagtatapat, mayroong pag-asa na may buhay na walang hanggan. Kaya yan ang napakaganda na mayroong pananampalataya. Mayroong pag-asa sa mga tao na malapit sa Panginoon. At dito, ipinakikita rin yung kalungkutan ng ating ng mga alagad sapagkat yung kanilang best friend, yung kanilang guro, aalis. Siyempre talagang malungkot. Pero dito ipinakikita rito na sabi ng Panginoon ay aking iiwanan sa inyo ang banal na espiritu. Yung banal na espiritu na yon ang siyang mga aliw. Kaya yung kanyang presensya, ito ang napakagandang pangako mga minamahal ko. Na ang gawain ng espiritu o bunga ay nandyan yung pag-uudyok na kung may pinakikita sa atin kung ginagawa natin ay masama o mabuti, ginaguide tayo nito. Kaya napakaganda na sa tuwing tayo mananalangin ay tayo ay hilingin natin na tayo puspusin ng banal na espiritu. Samahan tayo ng banal na espiritu. Sapagkat kung walang espiritu, hindi natin makikita
ang mabuti at masama. Sapagkat ang kaaway, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay ang demonyo o si Satanas ay gumagawa ng paraan, minu-minuto nandiyan yan nakatabi sa atin. Kaya mababantayan natin kung minsan ay nakita naman natin yung bunga ng banal na espiritu, yung pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad. Ay pagka nakita natin, kahit tayo kasi ay nawala na yung konsensya na yung mga kaibigan natin, minsan talaga, sino ba naman ang ating makakaaway o mga away sa atin? Di ba yung ating ding mga kaibigan at best friend? Dito ay ipinaalala ng banal na espiritu yung pagtutuwid. Ngayon, kaya tayo, ang ano kasi ng sanlibutan, dito binabanggit po rito yung kapayapaan sa sanlibutan. Sasabihin ng sanlibutan, pabayaan mo na yung iyong kapatid. Ikaw ay magsaya. Kung ayaw sa'yo, di ayaw mo rin. Dito, binabanggit dito kumbagang pansamantala lamang yung kapayapaan ng sanlibutan. Pero dito, pagka pinatawad mo yung iyong kapatid, hanggang sa langit, sasabihin mo, gusto kitang makasama sa langit. Yun ang pinakamasaya. Kung sasabihin mo, ayaw kitang makasama sa simbahan, ayaw kitang makita, yun ang isang nakalulungkot. Ang gagawin sa iyo ng mga kaibigan, ito, halikat, maglibot tayo, pumunta tayo ng Baguio, ng Boracay, nang malimutan mo yan. O kaya tayo, iinom mo yan ng iinom mo. Minsan kahit mga anak ng Diyos, ay naaalukan din ng alak. O kaya tayo ay manood para malimutan mo ang mga suliranin na yan. Ang sabi dyan ay minsan nandiyan pa ang drugs o ikaw ay matutok sa paglalaro. Yan ang hanggang sa iniisip nila na malilimutan ang problema. Pero doon ay nagdudulot yun ng mayroong hangganan. Kaya dito pinakikita rito na natural sa anak ng Diyos na dumating po sa buhay ng tao ang bagyo. Kahit kung naalala ko habang binabasa ko ito, talagang kasama natin ang Diyos pagka mayroong yung doon sa sa dagat. Kasama na nila si Jesus Kanya na dumating pa rin yung bagyo. Pero ang sabi po dito sa ating pag-aaral, nung bumabagyo na ito, minsan sinisikap ni Jonas nung kanyang mga kasama, itinatapon yung mga gamit, yung sarili nila, inano nila. Pero ang pinakamahalaga pala, ang unang gisingin at manalangin. Hanapin natin ang Diyos. Kaya napakaganda na pagka nandun, sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Ang kailangan lang doon ay lumapit at manalangin at hingin ang presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ang ating topic po, ang kanyang pamamatnubay, at nandun ang kanyang pamamatnubay na sasabihin niya, tumigil ang bagyo. Yan at yung kapayapaan na ito'y hanggang sa langit na bayan. Kaya napakaganda ng ating lesson na tulungan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin. Hilingin natin ang banal na Espiritu na pumatnubay sa atin at lahat at ibigay natin ang problema sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na maging positibo. Talagang napakahirap makipaglaban, mga kapatid. Ang lang natin ay maging positive. Magpasalamat tayo kung may bagyong dumating sapagkat kasama natin si Jesus. Maraming po salamat at happy God's first morning. Amen. 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 Prayer po, Brother Jonathan. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na ang tahanay nasa mga langit, anong pagkabuti mo? Sapagkat sa panahong ito ng napakagulong sanlibutan, nakita namin ang kaguluhan sa mundo. Ang gera, ang kagutom, ang pagtaas ng mga bilihin. Ang aming mga pananalipi ay sapat. Subalit sa ganitong pag-aaral, ipinaalala niyo po sa amin na hindi niyo po kami
pababayaan. Katulad ni Elias, na kahit sa panahon ng kagipitan, kahit ang ibon ay magdadala ng pagkain, sapagkat nandyan po ang inyong pangako na hindi nyo kami iiwanan ng banal na Espiritu. Bagamat may mga nagagalit sa amin, may naiinis, subalit pagka kami nanalangin, kami inyong ililigtas at ilalayo sa mga taong ito. Ama, maraming pong salamat. Minsan, nagwo-worry po kami, natatakot kami, lalo tigit darating na ang malalaking kalamidad, sa enrollment ng mga bata, nag-iisip po kami kung paano makapag-enroll, paano hahanapin, o kaya mayroong mga pagkakautang po kami na dapat naming bayaran. Subalit, tulungan niyo po kami. Lahat po kami na nananalangin ngayon. Wala po kaming malalapitan kundi kayo, Ama. Humihingi po kami ng tulong sa inyo. Sa oras na ito, Ama, kung kami man ay namumroblema sa aming mga karamdaman, ang mahalaga, Ama, kasama namin ang banal na Espiritu. Ano man ang mangyari, sa apoy man o sa bagyo man, nandyan po kayo. Dahil kami lamang ay inyong anak, kami ginagamit nyo lamang na instrumento sa lahat ng bagay. Kami handa na magpasakop sa inyo na naniniwala po kami na kami po inyong ililigtas. Ilalayo nyo po kami sa kapahiyaan sapagkat kami po ay nagdanais na maging tapat po sa inyo. Kung kami may nasumpungan na kulang, ipaalala sa amin ng banal na Espiritu na kami nagkamali at nagkasala. Patawarin namin ang aming mga nagkasala sa amin. At ganoon din po ang pagpapatawad niyo po sa amin. Narito po kami, lumalapit po kami, na ang aming mga puso at isipan ay marurumi. Tulungan niyo po kami, Ama, na malinis ang aming puso at isipan. Ang aming takot, ang aming kaba, ang aming mga paa, ang aming mga kamay ay maging malinis sa inyo. Pakabanalin niyo po kami, Ama. Kung gaya po ng inyong pangako, kung matatanggap namin ang huling ulan at ang marilag na Espiritu ipagkakaloob nyo sa amin, lahat ng bagay ay aming magagawa doon sa nagpapalakas sa amin. Sa oras po na ito, Ama, tulungan po kami na magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Ano man ang mangyari sa aming buhay, kami sa inyo pa rin, Panginoon. Maraming po salamat sa kaaliwan at pamatnubay ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang bagong kinakailangan. Naiisip mo ba minsan na i-upgrade ang iyong bisikleta, kotse, bahay o mga bakasyon? Madalas ka itong naiisip. Normal ito, ngunit kinakailangan ba? Ang isang kamakailang patalastas ng kotse ng Volkswagen ay nagsasabing, paminsan-minsan napagtanto mo na mas mahalaga ka at ang mga bagay na dati mong itinuturing na maluho ay nagiging kinakailangan. Dahil sa sandaling matikman natin ng isang mas magandang buhay, wala nang balikan. Anong kamanghamanghang pananaw sa likas ng tao? Patuloy nating gusto ang mas marami at mas mahusay at mas magagandang bagay, kahit na maaaring maging sanhi ito ng pagkakaroon ng mas kaunti ang iba o ilihis tayo mula sa ating misyon na ibinigay ng Diyos. Ang mga taong mapagpakumbabang sumusunod kay Jesus ng Nazaret at naniniwala na mayroon silang isang dakilang walang hanggan na naghihintay sa kanila, ay tinawag ba na i-upgrade ang kanilang mga pamumuhay sa parehong bilis ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos? Dapat din ba nating hanapin ang kasiyahan at halaga mula sa magagandang bagay na iniisip nating pag-aari natin? Malinaw na itinuturo ng Biblia na maaari tayong maging konserbatibo sa ating pamumuhay upang tayo ay maging liberal sa ating pagbibigay. Marahil pinahihintulutan tayo ng Diyos na maging mas mahalaga upang mai-upgrade natin ang ating pamantayan ng pagbibigay, hindi lamang ang ating pamantayan ng pamumuhay.
Marahil oras na para sa atin na magkaroon ng isang upgrade, ang ating pagbibigay. Panawagan. Ang iyong regular at sistematikong mga handog na tinatawag na pangako ay ang iyong pakikipagsosyo sa Diyos. Nangangako siyang magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang mabuting takal, pinikpik, niliglig at umaapaw. Sapagkat sa panukat na inyong ginagamit, susukatin din ito sa inyo. Lucas 6 verse 38, NKJV. Kung nag-aalinlangan ka sa pangakong ito, subukan mo ang Diyos. Patunayan mo siya at makikita mo mismo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong Council on Steward. At pangunahan po tayo ni Pastor Jimwell Contolo. Pastor Jimwell? Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Malinaw ho bang akin ng audio o naririnig ho ba ako ng mabuti po sa atin pong online platform? Yes po, Pastor Jimwell. Right. So, muli ay gandang umaga at thank you po sa opportunity na makapag-share po sa inyo ng mga kaisipan at mensahe na hango po o nagmula po sa Councils on Stewardship. Ang topic po na naibigay sa akin ay may pamagat pong The Danger in Prosperity at may kaakibat pa po itong parang subtitle at nakalagay po doon ay A Question of Following Jesus. Mga katanungan sa pagsunod sa ating Panginoon. At bago po natin na tuluyang pag-usapan ang kabuuan po ng reading po na ito, gusto ko pong ibigay ho ang background patungkol ho dito. Noong panahon na isulat po ito ni Ellen White sa Councils on Stewardship during the mid-1800s hanggang 1900s po, ang Seventh-day Adventist ay isa pa lamang papausbong na organisasyon at ang kanya hong paglago ay napakabilis. Sangayon ho sa tala ng history po natin, tayo po ay na-organize po noong 1863. At sa mga taong 1800s at saka 1900s, nandyan po yung pinaka-aggressive na paglago at paglaki ng atin pong teritoryo bilang isang relihiyon, bilang isang samahan po ng Seventh-day Adventist. Ang sabi ho dito, maraming mananampalataya sa Amerika ang nakaranas ng lumalawak na mga oportunidad sa ekonomiya dahil sa industrialisasyon, paglawak pakanluran sabi niya, at paglago ng kaalaman. So nung panahon na ito po yung kanilang background, ito po yung kanilang setup nung isinulat po ni Ellen White ang mga payo niyang ito. So Ellen White often warned that material prosperity could weaken spiritual commitment if believers become attached to wealth and comfort. Nakita ho ni Ellen White na sapagkat agresibo rin ho ang gawain ng Ebanghelyo noong mga taong ito, ay kasabay din na napaka-agresibo po ng paglago ng komersyo at napakaraming mga oportunidad ng mga trabaho ang nagbubukas at nakikita ho niya ng mga kapatiran ay kailangan ho ito. And Ellen White saw that there will be a danger sa paglagong ito ng ekonomiya at mga trabaho na kung saan maaring magbigay ito ng paglayo sa espiritualidad ng isang tao kung ang tao, sabi niya dito, ay he will be or she will be attached with wealth and comfort. Itong mensahe pong ito ay napakalaki ng kanya pong impact noong 1800 sa Seventh-day Adventist Church. Sapagkat sa panahon ng pag-unlad ng ekonomiya sa Amerika,
Maraming tao ang nagkaroon ng kayamanan, lupa, negosyo, at mga oportunidad sa propesyon. At napansin ni Ellen White na ang ilang mananampalataya ay nagnanais sumunod kay Kristo, ngunit ayaw isuko ang mga ambisyong sumasalungat sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So take note mga kapatid, Ellen White is not against prosperity. The councils on stewardship on this very, very specific part is not saying ang Diyos ay against sa prosperity. And even Ellen White herself was not saying hindi maganda ang isang maunlad, ang financially able na pamilya o tao. Subalit, sabi niya dito, Ellen White was warning against a form of Christianity that desired the crown without the cross. Sabi niya ay binibigyan ng warning ang bawat isa na ang mga mananampalataya, sabi niya, o ang pagiging Kristiyano ay hindi maaaring makuha natin ng korona, sabi niya, kung hindi natin bubuhatin ang ating cross. Napakalalim mo nitong statement po ni Ellen White, mga kapatid. Tila baga napakahirap pong arukin nito sa kanya pong sariling pagkakalathala. Subalit, upang ito ay maipaliwanag ng mas mabuti pa, ay ibinigay ngayon ni Ellen White ang isang kwento sa banal na kasulatan upang mabigyan niya ng diin kung ano ang ibig sabihin ng a form of Christianity that desired the crown without the cross. So Ellen White used the story of the rich young ruler in the Bible, mga kapatid. Actually, sa akin ilang mga pananaliksik at pagbabasa, ang Gospel ng Matthew, Marcos at saka Lucas ay may iba't ibang paraan ng pagpapakilala sa lalaking ito. So Matthew chapter 16 ay kung inyong babasahin, ay ginamit po ni Matthew ang salitang young o bata, o kabataan, marahil po ito. Sa aklat naman ni Lucas chapter 18, ang emphasis po ni Lucas ay hindi sa salitang young, kundi ang emphasis niya ay ang salitang ruler. At samantalang kay Marcos naman sa Mark chapter 10, ang kanya namang binigyan ng diin ay mayaman. Kaya si Matthew, si Marcos at saka si Lucas, ang mga information na kanila pong ibinigay ay doon nabuo ang pangalan o ang title na The Rich Young Ruler. So isa siyang kabataan, isa siyang bata, marahil hindi binanggit sa Biblia kung ilan na ang kanya edad. Subalit isa ang tiyak. Siya po ay mayaman, siya isang kabataan o bata pa. Siya ay pinuno at siya po ay mayaman. At ito yung ginamit ni Ellen White sa kanya aklat upang bigyan ng diin ang bagay na ito. At sa atin mga talatang binanggit, mga kapatid, ay meron pong 4 na mga pag-uugali ang lalaking ito, the rich young ruler, na kung saan ang mga mentality ito, ang mga kaisapang ito ay hindi siya tama at hindi po siya naka-align sa kalooban ng atin Panginoon. Ito yung 4 na yon. Number 1, sabi dito, he viewed eternal life as something to be earned. Ang rich young ruler na ito, ang mayamang pinunong ito, mga kapatid, ay tinitingnan niya na tila baga ang buhay na walang hanggan ay pwede mo itong makuha or something to be earned. Kaya ang sabi dito sa Matthew 19:16, sabi niya, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ano bang mabuting bagay na dapat kong gawin? Sabi niya, upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita natin sa kanyang tanong na naniniwala siyang ang buhay na walang hanggan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng tamang gawa o sariling pagsisikap sa halip na sa pananampalataya sa Diyos at pagiging alagad ni Kristo. Mga kapatid, gusto ko pong bigyan natin ito ng pansin. Merong pagnanais itong lalaking ito na makuha po o makamit ang buhay na walang hanggan. Actually, kung babasahin niyo yung kwento,
There is a desire in his heart that he wants to be a disciple and he wants to follow Jesus. Subalit ang kanya hong kaisipan, ang kanya pong perspective ay mali. Sapagkat para sa kanya, maaari itong makuha sa pamamagitan ho ng mga mabubuting gawa. Pangalawa ho, mga minamahal na mga kapatid, second wrong mentality of this rich young ruler. Sabi niya, he trusted his own righteousness. Siya ho'y nagtitiwala sa kanyang mga gawa o yun hong kanyang katwiran, sa kanyang sariling katwiran. So when Jesus mentioned the commandments, he replied, all this I have kept from my youth up. Sabi niya, Panginoon, lahat nitong mga kautosang ito ay akin nang tinupad. Ang sabi niya, wala pa nang ako'y bata pa. O mga kapatid, ano ho? Ang sabi niya dito, bagamat maaari nating sabihin na taus-puso siya, pero tila umaasa siya sa kanyang mabubuting asal at moral na pamumuhay. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos, kundi sa ganap at buong pusong pag-aalay. Gusto ko yung term dito Subalit, sabi niya, kundi sa ganap at buong pusong pag-aalay ng sarili sa Kanya. Akin hong isa ho sa aking natutunan dito po sa reading na ito, na ang pagbibigay at ang paggawa ng mabubuti ay hindi kasiguruhan na ang isang tao ay ganap na disciple ng ating Panginoon. Lagi ho nating tatandaan, mga minamahal na mga kapatid, na tayo ay nagbibigay at gumagawa ng mabubuti hindi upang tayo'y kilalanin o magkaroon ng itinatanging pagtingin o magkaroon ng espesyal na pagkilala sa ating mga sarili. Bagkus ang pagbibigay at ang paggawa ng mabubuti ay isang paraan upang ipahayag natin ng ating pagpapasakop sa Diyos at pagpapasalamat sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Number 3, na maling kaisipan ng lalaking ito, is he wanted God without surrender. Nais niyang maging kasama ng Diyos o ni Jesus nung time na yon, pero ayaw niya hong isuko ang lahat-lahat po sa Kanya. So Jesus identified the area that held his heart. Ang sabi ho ng ating Panginoon, sell all that you have, sabi niya, and then follow me. And so what was the response of this rich young ruler? So the ruler wanted eternal life, but he was not willing to surrender the things that he treasured most. He desired the benefit of discipleship without the cost of discipleship. Gusto niya ang mga biyaya ng pagiging alagad ni Kristo, ngunit hindi niya nais tanggapin ang sakripisyong kaakibat nito. Napakaganda na ano po mga kapatid. Paka-imposible ho na tayo ho ay maging disciple ng ating Panginoong Hesus kung tayo po'y hindi handang tanggapin ang mga sakripisyong kaakibat ng pagiging disciple. Number 4, na wrong attitude or mentality po ng lalaki hong ito, ang sabi niya dito ay, he valued possession more than following Jesus. The man left sorrowfully because he had a great possession, mga kapatid. Ito hong lalaking ito, nung siya po ay lumapit sa ating Panginoon, ay masaya siya sapagkat ang gusto niya ay maging disciple ng ating Panginoon. But when Jesus talked about the possession, ang kanya hong puso ay labis na nalungkot sapagkat tila baga ang mga bagay na meron siya ay mas mabigat, mas mahalaga ang turing kaysa sa ating Panginoon. Ang kanyang kayamanan ay naging karibal ng Diyos sa kanyang puso at ipinakita ni Jesus na ang kanyang tunay na kapanatagan at pagkakakilanlan ay nakasalalay sa kanyang mga ari-arian sa halip
nasa Diyos. Ito ho yung ginamit ni Ellen White, mga minamahal na mga kapatid, upang kanyang ipakita na sa paglago ng Amerika, pag-open ng mga oportunidad, ang mga kapatiran nung panahon na yon ay maaaring magkaroon ng magagandang trabaho at yung bagay na gusto nilang makamit ay maaaring humila sa kanila sa Panginoon palayo kung ito'y ituturing nilang mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya po, sabi ho dito, hindi kayamanan ang pangunahing problema ng mayamang binata. Napakaliwanag ho, sapagkat nais po ng Diyos na ang ating buhay po ay mapabuti. God is not against prosperity, and Ellen White herself is not against prosperity. Sapagkat marami ring tapat na tao sa Biblia ang naging mayaman, mga kapatid. So ano ang problem? What was the core? What was the problem of this rich young ruler? Ang problema ay ang kanyang puso, sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga pag-aari kaysa kay Kristo, at mas doon siya nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ho ng Biblia, kung nasaan daw ho ang ating kayamanan, ay nandoon din ho ang ating puso. So ngayong umaga pong ito, how can we counter this mentality? Ano ang mga pag-uugali na maaari nating taglayin upang atin hong malabanan o malampasan ang maling kaisipang ito na nakita natin sa kaisipan ng mayamang binatang pinunong ito, mga kapatid? Number one, according to the reading on the Councils on Stewardship, number one, na tamang kaisipan o counter mentality, ang sabi niya dito is we should follow Christ's example. Ellen White says, on the reading, the thorny path of duty becomes easier to follow when we trace His divine footsteps before us. Napakaganda, no? A thorny path of duty becomes easier to follow when we trace His divine footsteps before us. Ang lunas sa pagiging makasarili sa ating pananampalataya ay ang patuloy na pagtuon ng ating mga mata kay Jesus. Kapag naalaala natin ho, mga kapatid, yung kanyang pag-ibig, iniwanan ho niya ang kalwalhatian ng langit, siya ho ay namatay, nagdusa, mga minamahal, nagsakripisyo. Kung atin hong aalalahanin ho itong example, itong halimbawa na ipinakita ni Kristo, anumang ating gawa ay masasabi nating hindi niya kayang pantayan ang mga ito, at ito'y napakaliit lamang na bagay kung ihahambing natin sa kung ano ang ginawa ng atin hong Panginoon. Number two, counter mentality to the mentality of the rich young ruler is sacrifice as we should view sacrifice as a privilege and not a loss. Ellen White says in the reading, he refused the exalted privilege of cooperating with Christ in the salvation of souls. The young ruler saw Christ's call as something to lose rather than something to gain. Naisip ho ng mayamang lalaking ito na ang pagsunod sa ating Panginoon ay mawawalan siya, mga kapatid. Sabi niya, pag ako pala'y sumunod sa ating Panginoon, ay may sasacrifice ko yung aking ari-arian. Marahil sa ating modern context, ay marahil hindi ako mapropromote sa trabaho. Marahil ay malulugi ako ng bahagya. O marahil ay sasabihin natin sayang yung oportunidad. Alam po ninyo, mga kapatid, meron na akong karanasan sa ganyan. Meron nung isang kapatid, nung ako po ay na-assign sa isang lugar, sabi niya, Pastor, ako po ay matagal na hong naghahanap po ng trabaho. Pwede niyo ho bang ipag-pray po ako? At ako po ay makahanap naman po ng trabaho kasi po ay bilang isang young professional, sabi niya, ay hindi ako makatulong sa aking pamilya at ako'y inaasahan ng aking pamilya. So, he made a special prayer for her. And the Lord God answered that prayer at siya po'y nakapasok po sa munisipyo. Now, nung siya po ay nakapasok po sa munisipyo,
Pagkatapos po ng ilang buwan, itong kapatid na ito ay hindi na ho namin madalas na nakikita sa church. Hindi na rin ho siya masyadong engaged sa gawain sa atinong church. And so one time we met and asked her, sabi ko, oh, what's wrong? What's the matter? Bakit dati ay ganito, ngayon ay hindi na? Sabi niya, Pastor, ako po ay overload sa aking trabaho. Sabi niya, marami hong pinapagawa ang aking boss. Sabi niya, at ako ho ay pagod kaya hindi na ho ako nakakasimba. Alam niyo po mga kapatid, ito'y nakakalungkot na bagay minsan. And this is a sad reality. Tayo'y humihiling sa Diyos ng mga bagay na gusto natin. Posibleng yan ay promotion sa ating trabaho. Marahil yan ay pagunlad ng ating negosyo at ng ating buhay. Subalit kapag ito minsan ay pinagkalob ng Diyos, ito rin ho ang nagiging lisensya ng ilan at nagiging katwiran upang sila ho ay maging disengaged na sa gawain ho ng Ebanghelyo. Bilang mga disciple ng ating Panginoon, we should view sacrifice as a privilege and not a loss. Number 3, second to the last, we should recognize that everything belongs to God. Kailangan ho ay lagi nating pakakaisipin na anumang bagay na meron ho tayo ay galing ho sa Diyos. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating talino, ang oras, ang ating kakayahan, at anumang meron ho tayo ay sa Diyos. Sabi nga ho ay, sabi po ni Job, naked am I, sabi niya, ako yubad na lumabas sa aking ina, sabi niya, at ako rin sabi niya ay hubad na babalik. Alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, wala tayong anumang bagay na pagmamayari sa mundong ito. At kung ganito ho ang magiging kaisipan ng bawat mananampalataya, as Ellen White stressed in her book, ay atin hong makikita na anumang bagay ay kaya nating ipagkaloob sa ating Panginoon. Ang pagkakamali ng mayamang pinuno ay ang pag-aakalang siya ang may-ari ng kanyang kayamanan. Subalit sa katotohanan, ayon sa banal na kasulatan, ang tunay at tapat na katiwala ng Diyos ay iniisip niya na ang mga bagay na meron siya ay hindi sa kanya, bagkus ito'y sa Panginoon. Number 4, we should value eternal treasure above earthly treasure. Sabi ho ni Ellen White sa kanya hong sinulat, the ruler choose temporary wealth over eternal treasure. Upang mapagtagumpayan ng ganitong pag-isip, to counter this mentality, kailangan ho nating patuloy na tandaan na ang mga makalupang pagmamayari ay pansamantala lamang, ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. So ngayong umaga pong ito sa akin nung pagtatapos, kasi ho, dalawa ho yung title po nito, The Danger of Prosperity and the Question of Following Jesus. Atin nung na-reconcile na yung first, yung danger of prosperity. And what is the danger of prosperity, mga kapatid? Prosperity itself is not evil. Prosperity itself is not danger. Pero bakit sabi ho ay merong danger doon? Kapag ang anumang bagay na ating na-acquire ay iisipin nating mas mahalaga ito kaysa sa pagsunod sa ating Panginoon. How about the second one, the question on following Jesus? Meron hong dalawang katanungan based on the two mentalities that I have presented this morning. First is the wrong mentality, and this wrong mentality will say, what will following Jesus cost me? That's a question. What will following Jesus cost me? Yan ang wrong mentality. Ano ba ang magiging kabayaran? Ano ba ang magiging kapalit kapag ako ho ay sumunod sa ating Panginoon? Wrong motive, wrong perspective, mga kapatid, and wrong goal. Iniisip ng maling kaisipan na ito na sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon ay meron siyang magigain o meron siyang makukuha. But the missional disciples mentality says, which is the counter mentality, it says, the question is, Jesus gave everything for me. How can I give everything to Him? Sa Tagalog ang sabi niya, ano ang kapalit kapag sumunod ako kay Jesus? Kita niyo yung kaisipan na yan? Ay hindi pa siya sumusunod, iniisip niya na ho yung kapalit.
Hindi pa ho siya nasunod. Iniisip niya na ho kung ano yung makukuha niya. But the missional disciples mentality says, ibinigay ni Jesus ang lahat para sa akin. Paano ko naman ibibigay ang buong buhay ko para sa Kanya? So dito po mga kapatid, natatapos ang akin hong bahagi. I hope we learned something today at alam ko po na tayo po'y pinagpala po ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Amen. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po, Pastor Jimuel. Tuloy nga na marami po tayong natutunan, maging ang inyong lingkod sa ating pong mga napakinggan, na ang pinaka-danger po talaga ng prosperity or pagkakaroon po ng mga ganitong bagay is yung mali po nating treatment unto it. So makikita natin na talagang ang ating pong puso ay napakahalaga mga kapatid pagdating po sa mga bagay na ito, sapagkat ito po yung mga nagiging dahilan bakit ang prosperity, hindi naman po siya danger itself, but tayo mismo po mga lingkod ng ating Panginoon ang talagang tunay nga ng maaring mapunta sa danger if we don't consider all things na meron tayo ay hindi sa Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Jimuel. Marami po kaming natutunan sa inyo pong naibigay na reflection and message pagdating po sa Councils on Steward. So ngayon po dadako tayo sa atin pong mga reflection, mga nais po ninyong idagdag mga kapatid sa ating pong napakinggan. Meron po bang nais magdagdag, magbigay opinion, ideas sa ating pong napakinggan mga kapatid para mas maging malinaw po ito sa atin? Pwede po kayo magbukas ng inyo pong mga mic. Maminamahal. Anyone? Tingnan po natin sa ating pong chat box. So meron po ba mga kapatid na magdadagdag or mga naging reflection nyo po sa ating pong napakinggan? Sister Irma Galang? Wala po. Napindot lang po. Okay, meron po ba mga kapatid? Okay, so kung wala na po, ay tayo na po ay dadako sa atin pong prayers. Ano po? Wait lang. Ayan. So kung wala na po tayong reflection mga kapatid sa atin pong napakinggan, no? Councils on Stewardship, a question of following Jesus, na pinangunahan po ni Pastor Jimuel Montojo. Tayo na po ay dadako sa ating pong silent prayer and acts prayer na pangungunahan po ang adoration and confession ni Pastor Nelven Alabanza and thanksgiving and supplication ni Pastor Seth Magas. Tayo na po ay dadako sa ating panalangin.
Pastor Nelvin. Pasok na po. O Diyos na siyang aming tagapagligtas, patuloy po namin kayong pinupuri. Sinasamba, dakila po ang inyong pangalan. Karapat-dapat po kayo na tawagin naming Diyos at walang iba liban sa inyo sapagkat kayo po ang manlilika at siyang nagbibigay buhay sa amin. Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami hindi minsan mabuting katiwala at kami ay nagrereklamo kapag mayroong kulang sa ministry. O Diyos, tulungan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala na ito na kami po'y nakakalimot na sumamba sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na amin pong patuloy na mapanagumpayan ang lahat ng mga tuksong dumarating sa aming mga buhay. Ito po ay aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Aming mapagmahal na Amang nasa langit. Sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyong trono na may biyaya, na may pusong puno ng pagpapasalamat at papuri. Ikaw ang aming manlilikha, tagapagligtas at tagapag-ingat. Maraming salamat sa panibagong araw ng aming buhay, sa iyong pag-iingat sa buong magdamag na walang hanggang pag-ibig na hindi nauubos sa aming buhay. Salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng aming pagsubok at hamon sa ng buhay, nanatili kang tapat. Salamat sa iyong mga pagpapala sa aming pamilya, sa iglesia, sa ministeryo at sa bawat pagkataong nakikita namin ang iyong kamay na kumikilos sa aming kalagitnaan. Tunay na ikaw ay ang aming kalungan at kaligtasan. Ama, ngayong umaga ay aming inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Pinapalangin namin ang iyong mga lingkod na sina Pastor Jerome Isquero, Brother Donnie Lostri, Pastor Nelvin Alabanza, Pastor Satmagas, Brother Jonathan Paz at Pastor Jemuel Montujo. Pagpalain mo sila ng karunungan, ng lakas, proteksyon at kapuspusan ng banal na Espiritu. Gawin mo silang mabisang kasangkapan para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang daily spiritual empowerment, ang God First Morning, missional evening, self-paying quarters, at every family a builder program. Naway gamitin mo ang magawain ito upang mapalakas ang pananampalataya ng inyong bayan at mahikayat ng marami na lumapit kay Kristo. Ipinapalangin namin ang Disaster Church Training of Trainers sa Hulyo 17 to 19. Bigyan mo ng tagumpay ang paghahanda at pagsasagawa nito upang maraming ang masanay maging handang maglingkod sa oras ng pangailangan. Ipinapalangin din namin, Panginoon, ang Area for Elders Seminar Theological Forum sa June 7 na ganapin sa Balibago. Ingatan ng mga elders na maaatin dito, Panginoon. Madalangin kami na ang kalaman na kanilang nalaman doon mapatanim ng malalim sa kanilang puso at isipan at magamit nila habang sila'y nangunguna at naglilingkod sa aming mga iglesia. Ama, samahan mo rin ang mga literature evangelists, Church-Based Publishing Ministry Seminar sa Baguio ngayong Hunyo. Pasbasan mo ang bawat kalahok upang maging masigasig na tagapagbahagi ng iyong salita sa pamamagitan ng mga literatura at personal na ministeryo. Espesyal din namin inilapit sa iyo ang Kamatis Mission Group sa DRT Bulacan. Ipuin mo ang puso ng mga sponsor na mga taong may kayang tumulong upang may sakatumparan ang pagpapatayo ng kailang bahay-sambahan para sa ikalahawak ng iyong gawain at ikalawalhati ng iyong pangalan.
para ang aming mga katutubong dumagat ay makaroon sila ng bahay sambahang pulungan para doon ka purihin at sambahin. Dakilang manggagamot, ipinapalangin namin ang mga nangangailangan ng kagalingan, kalakasan at espiritual na pagpapanibago. Si Elijah Manalos, Lore La Chica, Pastor Ray Letran, Jerry De La Cruz, Wilfredo Niposimo, Natividad Bacani, Jeff Motmot, Gilalas na inyo pong pagalingin sa kanyang karamdamang kaka-aksidente. Bigyan siya ng malakas sa pangatawan, Ama, at ang kagalingang mabilis ang ipagkaloob niyo sa kanila. Si Marcos Espiritu, Tininit Abian, Ria Aranza, Mercy Rodriguez, Aida Santos, Andre Isidro, Asel Suan, Daniel Salvador, Janel Pepito, Linda Misa at Lori La Chica. Panginoon, ikaw ang nakakita sa kanilang mga pangailangan. Ipagkaloob mo ang iyong banal na paghipo. Palakasin mo ang kanilang katawan, isip at espiritu. Kung may karamdaman, pagalingin mo ayon sa iyong kalooban at umaasa kami, Panginoon, na iyong ipagkakaloob sa kanila. Kung may pinagdaraan ng mabigat, bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, Ama naming Diyos, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu. Lukuban niyo ang bawat isa sa amin upang kami maging matatag, maging matibay sa hamon ng pagsubok sa buhay. Turuan mo kaming mamuhay na may kabanalan, katapatan at pagmamahal. Gawin mo kaming mga ilaw sa mundong ito at mga tapat na saksi sa iyong biyaya habang hinihintay namin ang maluwalhating pagbabalik niyo, Panginoong Hesus. Ama, sa amin na pag-aralan ngayon, mula kanina hanggang ngayon, naway mapatanim ng malalim sa aming puso at isipan. Nawa kami patuloy na maging malapit na iyong manggagawa. Ama namin Diyos, wala kaming kakayahan sa aming gawain, pero kami lumalapit na humihingi ng kalakasan mula sa iyo at ingatan kami, Panginoon. Sa aming patuloy na gawain ngayong umaga, ang aming dalangin, Panginoon, bigyan kami ng malakas sa pangatawan hanggang sa maghapon at upang sa kinagabihan kami patuloy na makapaglingkod sa iyo, upang sa kinabukasan muli kami sama-samang magpupulong at maglilingkod sa inyo upang kay aming sambahin. Ama, maraming salamat sapagkat naniniwala kami, narinig mo ang aming mga panalangin. Nananampalataya kami na sa pagmulat ng aming mga mata, ang kasagutan ng panalangin ng bawat isa na aming nabanggit at sa mga panalangin ng mga kapatid namin na hindi namin nabanggit sa umagang ito, maaari ba, Panginoon, ay aming makamit ang kasagutan ng bawat panalangin namin, ng bawat mga kapatid namin na mayroong hinaing sa inyo at patuloy kang kikilos para sa aming ikabubuti at sa iyong kalwalatian. Panginoon, sa malagang pangalan ni Jesucristo, nananampalataya kami na aming tanggapin ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya at pagpapatawad ng aming kasalanan at ang iyong banal na basbas nawa ang sumaamin ngayon hanggang ikay dumating sa ibabaw ng lupang ito, sa pangalan ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ang pagiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, yang nakakamtin walang hanggan. Ang
ay nangako sa mga taong sa tapat. lahat ng bagay ay magiging Bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng awit ng oras. pagluwalhati ating itaas. Ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at Talento at dulo. misyon sa gawain ng Gawain ng Diyos ay tumulong. Ang Diyos ay Ang Diyos ay nangako sa mga taong sa tapat. lahat ng bagay ay magiging sapat. Sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin Pagagaling ating mga patan. suliranin Kanyang Suliranin kanyang tulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. tunay na ligaya Kaya ay magagamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging tapat. At isang purihin sa lahat ng oras. Pagluwalhati Pagwalhati ating itaas. ating itaas. Pagluwalhati sa Kanya Yay itaas. Sir Jimuel? Wala po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kalakasan pong muli na inyo pong ipinahintulot namin pong mga kamdan. At sa buong maghapong ito, kami po'y nagtatalaga ng amin pong sarili po sa inyo. Tulungan niyo po kami na manatili sa inyo pong kalooban ng Diyos, mabuhay ng sang-ayon sa inyo pong panuntunan. At sa buong maghapong ito pong maranasan po namin ang inyo pong kalinga at ang inyong masaganang pagliligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Chat po tayo. Diyan po tayo. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ. Live as his loving witnesses, proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' message. His operation will soon return. Our method. Study the Bible and the Holy Spirit. Study John publication, pursue His mission, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision. Our vision, every church, a missional church. I am missional. I think. I talk. I act. I plan. I plan, to move forward to move forward God's vision. When here, you will go. Put God first, Put God first, and you will never be lost. Chiral. Okay po.
Sa katapus-tapusan mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mabubuhay kayo sa mga kabalanan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumayunawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Good morning po, Brother Melvin. Good morning po, Brother Jairel. Good morning po. Good morning po sa Morning lahat. po Salamat sa po ating sa lahat, paglilingkod, mga Pastor kapatid. Joel. God bless po. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Happy June 1. Oo nga, June 1 na Good mga morning. kapatid. Good morning po, Brother Moises. Morning kay Irene. Good morning po, Brother Jairel. Mula sa Tagapandi. Sa Facebook, mga nasa Facebook, magandang umaga din sa inyo dyan. Ano po mga kapatid, magpatuloy lamang tayo sa bawat umaga, ano po, at makasama natin ang Panginoon. Salamat din sa pagkukuha Morning, Jairil. Good morning po. Kadoni. Brother Melvin. Good morning. Good morning, Brother Johnny, baka sumemplang ka, ingat. Ingat, Brother Johnny. Bilang na, Jairil. Good morning po, Ma'am Jenny. Everyone. Moses, morning. Happy God, good morning. Ingat po. Ingat po. Okay, tanda po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po. Ate Irma. Happy